tinawag ng Department of Foreign Affairs na coercive o tila pananakot na naging pahayag ng Embassy of China in Manila na maaring magkakahalaga ng milyong-milyong trabaho ang mas lalalang sigalot sa ugnayan ng Pilipinas at China, lalo na sa kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bagamat pinahalagahan ng Pilipinas ang kooperasyon sa iba't ibang bansa, hindi dapat gamitin ito bilang panggigipit o panakot. Nanawagan ng ahensya na maging responsable at maingat ang tono ng mga pahayag upang hindi makasama sa diplomasya. Tumugon naman ang tagapagsalita ng embahada na si Xi Jinping na nanindigan na bukas ang China sa dialogo, ngunit tutol ito sa umanong paninira laban sa kanilang bansa. Samantala, kinestyon ng Strat-based Institute ang pahayag na milyong-milyong trabaho ang mawawala. Patay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot lamang sa $3.10 million ang foreign direct investment mula China mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2025 o katumbas ng 0.27% ng kabuang FDI ng bansa. At mas mababa pa ito kumpara noong 2024. Ayon sa Stratbase, walang sapat na ebidensya na magdudulat ng malawakang pagkawala ng trabaho ang tensyon sa diplomasya. Attorney Sal, ano ba yung masasabi mo dito sa naging pahayag ng Chinese Embassy? Natural lang sa kanila, gaya ng paulit-ulit na rin nating paliwanag. Pag ang relasyon ng dalawa ay hindi maganda, ng dalawang bansa, talagang magkakaproblema tayo. Kasi tandaan natin na sa trade relationship, kailangan natin ng China. Mas kailangan natin ng China kasi bibenta natin yung mga produkto natin sa kanila. At malaki ang bahagi ng China sa pagkuha ng mga produkto natin. Pag ang relasyon mo ay masama, hindi ba, natural lang yan kahit nasa ordinaryong transaksyon eh. Pag ayaw mo doon sa kausap mo sa negosyo, tatanggalin mo. Tatanggalin mo na yung relasyon nyo sa negosyo. O pag tinanggal mo yon, the necessary consequences will naturally come about. Pag walang negosyo tayo sa China, yung kikitain natin doon, mawawala. At yung mga Pilipino na depending on China with respect to trade, with respect to work, maapektuhan din. Kaya nga ba hindi sinasabi natin na dapat kasi yung Department of Foreign Affairs, ang siyang dapat lang ang nagpapahayag. Dapat sila nakikiusap sa China. Itong marami kasi mga pasaway, maraming gustong mahilig sa publisidad eh. Para lumabas lang sa dyaryo, sa telebisyon, nagsasalita sila ng kung ano-ano laban sa China. Siyempre, newsworthy nga naman yon pagdating sa mga media outlets. O kaya, siyempre, pag nakarating doon sa kabila, gagalit naman sila. Babanatan naman sila. Nagpapalitan ngayon ng maangat. Kaya nga nagkaroon ng mga bullying yan eh. Mantala ng panahon ni Presidente Duterte, ang relasyon niya, iba, kaibigan niya. Pero, hindi niya tinanggal yung arbitral ruling. Paninira lang mo sa kanya yon na hindi niya raw pinairal. Hanggang ngayon nga, hindi rin mapairal itong administrasyon ito. 3 taon na nakaupo. Kasi nga, walang kakayahan. Dahil wala kang kakayahan pairalin yan, kahit yung mga kakampi mo, hindi ka rin tinutulungan, matalino ang Presidente Duterte. Since we cannot agree on this particular aspect, then we agree on many things. Kasi yung relasyon natin, hindi lang naman nakapokus dyan at hindi lang yan. Marami pang iba. Kaya dito tayo. Kaya hindi ba mapayapa yung relasyon nun. Hindi kagaya ngayon na matensyonado.